loob ng programa sa aming bayan na nagbibigay po sa inyo ng serbisyong pangkalusugan. Para po kayo mas lalong maging malusog, pumunta po kayo sa ating health center. Para po kayo mas lalong maging malusog, pag may imbitasyon po sa inyo kagaya ito, merong imbitasyon sa bawat barangay po ninyo. Merong imbitasyon sa ating pangbayan tungkol sa kalusugan. Pero gawin niyo pong malusog ang bawat isa, ang inyong mga katawan, ang inyong mga anak, ang inyong pamilya. Let's make Trump stronger together. Health is wealth, bandayan ng bayan, ang kalusugan. Mabuhay po ang ating bayan and also ang ating bansang Pilipinas. Thank you po. Thank you din po sa ating mga bisita. At upang magbigay po sa talagang mensahe, tawagin naman natin ang ating health officer, Dr. Vincent Maykin, with Vincent Senior. Salamat po sa Magandang umaga po. Sa ngalan po ng ating Pilipinas Gobernador, Governor Dr. Helen Tan, pinapahayag po namin ang kauspusong suporta sa programang Purong Pangkalusugan. Sa Chaong LGU, kay Mayor RJ Bea, kay Councilor Maha Landicho, at sa Chaong Municipal Health Office sa pamumunan ni Dr. Sal Bercero. Maraming salamat po sa inyong liderato at suporta sa mga gawain ng pangkalusugan. Ang Purong Kalusugan po ay isang mahalagang bahagi ng ating universal healthcare. Ito rin po ay isang magandang paalala para sa ating mga kapwa health workers, lalo-lalo po sa ating mga local government units. Una, huwag lamang natin itong gawing servisyo tuwing may launching or one-time big-time event. Dapat po ay gawin natin ito na available araw-araw, regular at consistent sa bawat barangay. Ikatwa, isa po itong paalala na tayo ay kailangang maglaan ng pondo at magdalaga ng mga tao na may kaalaman at kasanayan at pusong pag-ikot at magkalinga sa ating mga kababayan, lalo higit ay sa mga mahihirap. Ikatlo, unahin po natin sa ating mga investment plans ang mga lubog commodities na gaya ng mga gamot at supplies at iyakin na ito ay libre para sa mga indigent at financially incapacitated. Ikalima, pagandahin at gawing kaaya-aya ang mga pasigan sa bayan at sa mga linang. Tiyakin na mayroong tao at may mga bagong medical equipment. Ikalima, health promotion, information, and education campaign. Ito po'y dapat natin ipaalam sa ating mga kababayan sa pagpagitan ng ating mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, na mga volunteers sa ating mga social media page para nakapag-receive ng tamang serbisyo ang ating mga kababayan. Itong lahat po ito, alam mo po, nakikita na po dito sa bayan ng Chaong sa magitan ng inyong mayor ng inyong LGU, Sangguniang Bayan. So sana po, at ng bayan sa ating lalawigan, magawa po ito. Sa tulong ng Department of Health ng CHD Calabarzon, kami po mula sa Provincial Health Office. Sa amin naman po sa Provincial Health Office po ng inyong lingkod, sa liderato po ng ating mahal na Gobernador, Governor Dr. Helen Tan, kami po ay patuloy na umiikot sa lahat ng sulok ng Quezon Province upang maghatid ng mga primary care services, specialized services, navigation, referral, and telehealth services. Para po sa karagdagang kaalaman kung ano po itong mga servisyong ito, pwede po kayong mag-login sa Facebook, hanapin po ninyo yung aming page, ang Quezon Provincial Health Office at Refer Quezon, at doon po ninyo makikita na tayong lahat dito, kami from the Provincial Health Office, from the National, the Regional Government
all committed and serious in delivering the best quality and accessible health services para po sa ating kalulugan. Kaya po maraming salamat po sa ating mga katuwang at isang magandang at sobrang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Dr. Steve. Sa pagkakataon ito, ating namang pakinggan ang mensahe mula kay DOH Center for Health Development 4A Regional Director, Dr. Marvin Del. Malakpakan po natin. Ating Mayor, Mayor Leon, kasama ni Vice Mayor Umali, mga representative sa probinsya, lalo sa PHO, no? Si Dr. Vicky Mayor at saka si Dr. Salonga. Siyempre nakalimutan ko ang ating nag-aaral na SB Councilor for Health, no? Si kagalag-galag na Ma'am Nandito. Nandito ito at ating former Regional Director at Assistant Secretary of Health, Ariel Valencia. Palagpakan natin siya. Isang mga activities na ginagawa ko natin ngayon ay baga o galing sa kanya. Siya po ang nagsimula kaya isa pa ang ating lolo, kasanda, and of course, nandito ang ating ARG, i-ARG mo ito pang mga sa toho ng giveaway, mapangmakista. Lalo-lalo na maraming salamat sa mga volunteer health workers namin kayo na nagbibigay ng servisyo kayo sa ito. Saan natin sila? Kung wala ko kayo, wala ko servisyo na matatanggap ng ating mga bayan dito sa Chao Quezon. Sabi nga sa baba sa doon sa limon, let's make Chao is stronger together. At kasama nito ang departamento ng Kalusugan to make Chao stronger. Kailangan natin ng stronger ng bayan. Para maging stronger ang bayan, kailangan natin maging patuloy ang mamamayan natin. Chao. Sa Pilipinas, pangarap ko natin, 2014 na magkaroon ng pantang, maginhawa at panatag na buhay. Pero hindi magkakaroon ng maginhawa, pantang at panatag na buhay, hindi ko kayo malulusog. Dahil meron po tayong programa dito sa Purok Kalusugan. May panahon ng administration ng ating Presidente PBBM at siyempre ng ating Secretary Jeff Herbosa. Layon po ng Purok Kalusugan ng ng mga servisyo ng kalusugan sa bawat komunidad, sa bawat purok, sa bawat barangay ng buong Pilipinas. Pero nauna po yung mga barangay po ito kasi medyo kulang po ang ating pundo para magbibigay ng mga servisyo. Pero alam niyo ba, itong na big-time activity ang ating dapat na makita sa Purok Kalusugan. Ito ay launching ko lamang ng Purok Kalusugan. Ang pangalaga po na aktividades para sa Purok Kalusugan ay ang paninindihan sa inyo ng mga Purok Kalusugan teams. Ang Purok Kalusugan teams ay pangunahan ng ating HRH, Kalusugan ng Nurses at Midwives. At napakahalaga ang ating mga Purok Kalusugan teams at ating mga barangay health. Kasi ang ating mga barangay health workers at ikot po sa inyong komunidad, sila ay magbabahay-bahay para matignan ang kalusugan ng bawat isa sa inyo. Ano ba ang gagawin ng mga barangay health workers kapag nagbabahay-bahay? Una, sila ay magtutulong sa inyo para ma-register kayo sa PhilHealth at ma-register sa konsulta package ng PhilHealth. At pangalawa, kunin ang inyong mga vital signs, at BP, heart rate, respiratory resistance, at alamin kung kayo ay may karamdaman sa pangkalusugan. Kapag nakikita na may mga karamdaman ngayong pangkalusugan, sila ay magbibigay ng pangunang lunas. Halimbawa, nakita nila na may galit ang anak, pwede na silang gamutin yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng Betadine,
ng mayabas na paglangga sa sugat. Kapag may ubo, ano pa ang pwede nilang gawin? Pwede silang pagbigay ng lagunin sa inyo. No? Kapag may UTI, pwede po silang pagbigay ng sambong. Kapag may laglag, pwede silang pagbigay ng paracetamol o lagunin. Kapag may nasatae, pwede silang pagbigay sa inyo ng Oresol. Diba? Alam mo paano mag-timpla ng Oresol kapag wala silang Oresol na ibigay? Isang litro lang ilang na pinakaluan tubig o ng 5 o mas maadang minuto ng minuto. Lagyan nyo po ng 2 kutsara asukal na yung gano'n, no? 3 tablespoon. Kung masosyal kayo, juice ang nilagay nyo na granules na 2 kutsara. At nagdagan ko yun ng 1/4 kutsaritang asin. Kapag wala po kutsarita, isang piece na lang po na sinagdag ninyo. Presto, meron lang kayo. Oresol. Okay, ano po ang susunod na gagawin nila sa inyo? Siyempre, kapag makita na may sakit kayo, i-educate po kayo. No? Bibigyan ng mag-informasyon tungkol sa servisyo. Sa mga kalusugan para ma-maintain nyo ang iyong kalusugan. Sabi ko ni Mayor kanina, no? Health is wealth. Pero paano magkakaroon ng health at saka wealth? Kailangan una-una pigilan ang pagkakasakit, i-maintain ang kalusugan. Pagkalawa na mensahe, kapag ikaw tayo may ulit, halimbawa, katulad ng pagkakaroon nila ng hypertension, tuturuan nila kayo na mag-maintenance. Magkaroon kayo ng maintenance para hindi lumubra ang karamdaman. Pangatlo, gagawin, pigilan ang kamatayan. Kapag kailangan magpa-laboratory, kailangan i-refer kayo sa ospital at mas mataas na servisyong pagkalusugan, i-refer nila kayo. Kaya naman, sa purong kalusugan, hindi po masyadong importante na si doktor o si nurse ay pupunta sa bawat barangay. Sa magkano po pagkakapag-usapan na may medical mission activities. Pero dapat si doktor, nandun siya na nag-stay sa municipal health office or RHU para kapag may repair at mga barangay health worker na bumisita sa inyong mga bayan, kailangan na nandun si doktor para mag-check up sa inyo, magbigay ng laboratory request, pa-laboratory niya kayo, at magbigay ng prescription na nagawang para luha ang inyong karamdaman. So, referral ang paglipa ng trabaho ng BHW to higher level facilities. Ngayon, kapag nakapagbigay na ng prescription ng doktor, binigyan niya kayo ng bawal para sa high blood, para sa diabetes, para sa puso. Uuwi na kayo, di ba? I-monitor ni BHW ang yung vital signs para makita. Tama ba yung gamot na kapag kulang kayong gamot, hindi ibig sabihin na kapag para sa high blood at diabetes ay okay na yun. Kailangan kong makita kung tama ang dosis ng gamot na yung ininom. Kapag po kayo ay may high blood, marami pong matatanda kayo. Mas ako ng kamay kung silang may high blood dito. Sure. Ilan pong BP niyo kuya? 90. Ang BP over 90. So, ibig sabihin, ang kung ininom niya ng milligram. Si kuya, uminom na siya ng 50 milligram. Pero kanyang BP mataas, 150 over 90. Ibig sabihin, kapag ako BH naman yun, nakita ko 150. Kapatid, kailangan pag i-refer lang sa health center kasi kulang ang gamot na ininom mo. Baka naman ang kailangan nila ay ilos ang 50, kailangan nila taas maging ilos ang 100 mg. Kasi kung hindi tataasan yung gamot niya, pwede pa rin siyang na-stroke o mamatay. Dahil sa komunikasyon, mag-large na ang kanyang puso o mag-sira ang kanyang bato. Alam niyo ba ang number 1 na cause ang pagkain tangi ng dialysis na sinasabi ni Mayor kanina na kailangan mag-dialysis ay dahil sa diabetes at sa hypertension o kanina. Kapag hindi control ang sugar ay kung ka ng metformin na bibigyan ka sa isa. Pero ang blood sugar ko naman ay 200 pa rin o 300 kung inom ka na ng para sa diabetes mo. Ibig sabihin uncontrolled ang diabetes at pwede pa rin mategi. O sila ang iyong kidney. Kailangan ang
kayo mamatay at magkaroon ng komplikasyon katulad ng pagkasira ng bato at hindi kayo magkaya. No. Huwag kayong makampante. Ay, hindi na ko yung bumalik follow-up check-up dahil ang adjustment ng gamot hanggang sa marating yung level na normal na siya. Kapag ikaw ay hypertensive, tanaman lang, maraming sa normal na blood pressure mo. Kuya, siguro ang normal na blood pressure na 120/80 na medyo malayo pa. So, nakakita nila dapat yung gamot ng kuya mga 100 sa ito. Sa mga may diabetes, halimbawa, 2 times a day ang metformin ninyo, 100 blood sugar level to. Baka kailangan gawin 2 tablets, 2 times a day yung metformin ninyo, so kaya dagdagan pa ng ibang gamot. Katulad ng glyceride. At kung hindi pa rin makontrol, baka kailangan nyo gumamit ng insulin na meron naman sa center. Kung may bibili na dito yung bibili po ang ating minamahal na kilo. O tandaan nyo kano ang kailangan gawin. Kapag may sakit ka sa puso, kailangan din i-adjust ang gamot. Ayun, i-refer kayo ni mabaitang responsor ka kayo, i-refer ba? At ang sabi nyo, kapag hindi kayo nakapunta at nakita niya na normal naman ang inyong pressure at pwede siyang tagabit tagapagdala ng gamot na ibibigay ng municipal health office sa inyong mga bahay-bahay. Para sa gano'n, hindi na kayo kailangan gumastos ng pamasahe para pumili na ay para pumunta sa health center. Kasi baka mas mahal pa yung kumain nyo na pumunta sa health center. Kasi ang pressure ng gamot na ibibigay sa inyo, imagine na halimbawa, wala tayo ng gastos mo, bakit ito sa mga tulong na sila na kailangan gawin ng ating mga so, ang kalusugan ng bawat mamamayan dito sa tao ay nasa inyong mga nasa bawat isa, nasa bawat kamay, ng bawat pasyente, bawat nanay, bawat kaibigan, at kung hindi hindi magiging stronger at tao. Dapat po, gagawin mo lang ito sapagkat sa bawat Pilipinas, bawat tayo, kaya ay mahalaga. Sa punto kong ito, ikagawa na po natin ang mga certificate of authorization. Nakakaba ko natin sa lahat, DOA for a regional director, Dr. Marvin Hidalgo, DOA for a assistant regional director, Dr. Walter S. Guadalupe, and provincial committee director, Dr. Pat Tulino. Republic of the Philippines Department of Health, Center for Health Development and the Persol Award Certificate of Appreciation for sharing the final success for the identified problems inside Health on May 11, 1995 at Chao Convention Center, Chao Airport. Signed by Kamala Marvin Hidalgo, LC, 98 cents of more, Regional Director. The Certificate of Appreciation Award is Honorable Dr. Christine B. and Junior. Ano ba kaya partner? Eto, okay. Magandang natin sa video na sa ating education program. Tulad ng human papillomavirus at social vaccination. Meron din tayo ng ating PPCP na sa Bato. National Supervision Social Program, XXCP, and online student collection for prevalent TB. Ayan, meron din frequency at may nakakagari, iba't iba pala sa tamang pangangalaga ng health promotion social feed related na kalusugan bilang bakuna pag-tigation sa bilang kapusan. Para sa ating mga bata, hindi na program para sa mga bata. Pwede rin po kayo pag-level 4 at mga mga provision of oral health application, mula sa ating oral health program, motherhood program po, ay tayo ng
competition, multiple microreference implementation, cultural coordination of violin, may HIV counseling and testing po tayo. Yan. And also may community working or participation at Innova. Hindi po muna nagkakaroon dyan ang ating mga so, like that, visual application na dito na sa tabi. Kaya yung ating first thing referral team for our regional lahat ng staff. Mula dito, our stakeholders, dito sa unahan, upang pumatawag sila ng photo. Muli po, hanapan namin sa aming isa, ating healthcare team, mula sa ating Piloho, KCC, PHON, our stakeholders, partners. Muli po, ating nangyayaan, ating healthcare team, ating mga support staff, wala na sa PPP, Piloho, and PHO, our stakeholder partners. Ngayon, upang formal na magandang ng mga kapitong pagkalusugan, natin ng mga Mark, at upang magbigay ng programa sa nangyari sa ating programa ng kampos, ang ito sa pagkalusugan, magkama ko. Ngayon po pagpupuntahan ng mga kapitong pagkalusugan, ng ating programa, agad po, programa ng pagkalusugan, ng ulit mga kapitong sa patuloy pa rin po. Atin po, pakinggan ng ilan ng ating Assistant Regional Director for Boulder and Pagkalusugan. Muli magandang sa lahat at sa alam po ng ating inyong Departamento ng Isukan
aming health cluster ng departamento, pati kami sa PH. At kayo lalo ay nagbibigay ng mahulugan sa ating medical mission. Magandang pagbayan sa kayaman. Kayo po ang nagiging susi para maging successful ang ating activity. Of course, pagkasalamat po kami muli kay Dr. Stephen Senior, ang Internal Officer, kung ang Quezon Province, kay Dr. Roland Longa, ang Internal Officer 1 ng Quezon Province po, sa inyong magaling pagsipat ng Mayor, Dr. Mayor Vincent Armenia, sa inyong Honorable Vice Mayor, Vice Mayor Roderick Lani, of course, Assistant Secretary of Health, Dr. Ariel Valena, sa Provincial Health Commission Office, ng DLA, led by Dr. Rudy Basolito, sa lahat ng mga inalagay natin. Sa ating MHO, Dr. Tercero, maraming salamat. At of course, sa ating Councilor Romero, Ibang Mana, Alcatra, dan Tito. Maraming salamat po. Nais namin ang isang mawala, magulo, ligtas, at syempre, masaya na wala silang lahat dito sa lahat po ng turok sa tao Quezon. Salamat po sa pag-ibigay ng oras para sa inyong pagsusugan. Importante po sa amin na maluman na importante ito ang pagsusugan para sa inyong lahat. Alam naman natin, kung wala ang pagsusugan, ay kulang sa masaya ang ating buhay. Ang buhay natin, buhay ng ating pangulugan, buhay ng ating mga anak. Karangalan po namin na kayo ay mapagsisimplihan at sana yung servisyo po namin ngayon ay inyong magpapatibay sa inyong sigla. Magpapatibay po sa inyong kaya. Magpapatibay po sa ginhawa ng inyong mga katawan. Ilang po kayong araw na ito, pero sa mahabang panahon. Patuloy po ang inyong departamento ng sinusugan ang nakikipagtulungan sa inyong lokal na pamahalaan para lalong palakasin at lalong palawigin po ang kalusugang pangkalahatan ng health for all, yung ating universal health care para sa lahat ng panahon. So, hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyo. Dito po nagkakaroon sa ating programa. Patuloy po ang ating oportunidad, pagbibigay ng ating cluster ng conservation pangkalusugan para sa lahat. Ayan, sabihin po natin sa araw na ito, ako ay hindi mag-upay ang ating pangkalusugan. Tulad ng mga natin, ito pa naman mga oportunidad, patuloy po ito, mamamayang pa sa inyong mga mamayan. So, para sa mga meron sa akin, maraming salamat po. Kayo po ay lumipot at sumaso ako ng mga officer sa inyo at ingat po tayo lahat. Dito po next week, sasabihan tayo sa Aluaco. Hindi pa ito lang po yung officer ng CSS para sa pagkain. Kapag kami po kayo mag-isip po sa CSS. Okay po? Thank you naman po. Maraming salamat.